Ang 30 anyos na si Mommy Joyce, matagal na raw pangarap na masundan ang kanilang anak. 12 taon na kasi nang huli siyang magbuntis sa kanyang panganay. Tinigil ko na lang po yung pills ko, mami, at wala rin po kaming control na dalawa. Tapos kung mabubuo o hindi, parang gano'n na lang po yung plano, ma'am. Yung sa tagal na hindi nabuntis po, siguradong mahihirapan ulit. Parang maninibago po ulit sa panganganak. Kaya wala raw pagsidla ng saya ang mag-asawa nang malaman itong Enero na nagdadalang tao siya. Kasabay ng kanyang pagbubuntis ay ang pagdami ng kanyang food cravings. Lahat ng gustong kainin, kinakain. Madalas ko pong hinahanap ulam na gulay po, tsaka mga bakery breads at malamig na tubig. Minsan po 3 takal, 2.5 na takal na kanin, ganun po. Kaya naman halos lumobo rin ang kanyang timbang. Nung hindi po ako buntis, 49 kilos po. Tapos nung buntis na po, naging 63 to 64. Yun na po yung pinakalas na bigat ko. Kaya pinayuhan siyang magjeta ng kanyang doktor. Pinayuhan ako, ma'am, nung isang buwan na lang, kabuwanan ko na. Kaya nahirapan po mag-diet. Makalipas ang 9 na buwan, dumating na ang araw na pinakahihintay nilang mag-asawa. Pero ang problema, si Mommy Joyce inabot ng 3 oras sa pagle-labor. Dahil sa laki ng baby, ma'am, masyado po siyang malaki na lumabas. Nahirapan po akong umirik. Nasakon na po siya, ma'am. Palabas na po siya. Bitin na bitin po yung pag-irik ko, kaya natagalan po yung paglabas ng ulo niya. Medyo lang siguro nahirapan si Mami kasi matagal bago nasundan si baby at saka medyo yung ulo hindi niya agad naire, kaya nahirapan na lumabas yung ulo ng bata. May bigat na 6.6 pounds si Baby Kendrix. Halos triple ng bigat ng panganay niya na 2.5 pounds lamang. Pero ang mas ikinabahala niya nang hindi niya marinig umiyak ang kanyang anak. Hindi rin daw ito humihinga. Dahilan para magkulay ube na si Baby Kendrix. Tap mo nga yung likod niya din. Sige. Hindi mo konti, may pressure konti. Ayan. Ang nangyari daw kay Mommy Joyce, prolonged labor o yung abnormal na tagal ng pagpapaluwal. Nakadepende raw ang tagal nito sa kalagayan ng buntis. Sa kaso ni Mommy Joyce, HCM na yata siya, direct to DR siya eh. Tapos inabot pa siya ng 3 hours bago nakanak. Lumampas ng 1 oras dun sa ine-expect ko na paglabas ng bata. Sa mga first time na mga nganak, nagbibigay tayo ng 10 to 12 hours. Pag lumampas doon, ibig sabihin noon, prolonged labor na siya. No? Sa mga second time naman ng mga mommies o yung mga third or fourth time ng mga mommies, pwede rin mangyari ang prolonged labor kung ang baby nila during the first pregnancy or first delivery ay mas maliit sa pangalawang baby nila, o kung may mga malpresentation na iba yung position ng baby, pwede sila makaroon ng prolonged labor. Dahil dito, nawala ng oxygen si Baby Kendrix. Kaba po, kinabahan po agad. Hindi siya active agad, ma'am, hindi siya umiyak agad. Nailigtas pa kaya nila si Baby Kendrix? Abangan yan mamaya. Ayon sa eksperto, ilan daw sa dahilan ng pagkakaroon ng prolonged labor ay hindi pasado ang isang nanay sa 3 P's of obstetrics. Ito ang power, passage, at passenger. Ito yung ine-evaluate natin. Ano yung power? Yung power ay yung lakas ng mami sa pag-ire at saka yung lakas ng paghilab ng tiyan niya, yung paninigas ng kanyang
mattress kasi ito yung tumutulak ng baby pababa kung siya ay nasa active phase of labor, lalo na doon sa pag umabot na siya ng second stage. And then we have the passageway. Ang passageway, ito yung tinatawag nating sipit-sipitan ng nanay. So ine-evaluate natin yan kung ito ba ay masikip, ito ba may luag. Kasi kung masikip yan, ay baka hindi kakasya yung baby, hindi siya bababa. Or kahit maluag man siya, kung malaki naman yung baby, baka hindi rin siya lulusot. And then yung ating passenger ay yung baby syempre. No? So yung progress ng labor, magdidepende din yon sa size ng baby. Kahit normal pa yung power, normal din ang passageway. Kung ang baby ay masyadong malaki para doon sa passageway, ay hindi rin siya lulusot. Nakakaroon ng prolonged labor or eventually failure of labor. Kapag hindi raw maganda ang kalagayan ng power, passage at passenger, malaki raw ang posibilidad ng prolonged labor. Dahil dito, maaaring magkaroon ng fetal compromise si baby. Nangyayari ito kung kulang sa oxygen yung baby doon pa lang sa loob ng sinapupunan ni nanay, or during labor na jeopardize din ang oxygen supply ng baby. No? Kung hindi mo maagapan ang fetal asphyxia during delivery, pwede namang kakamatay ng baby yun. No? Or kung maagapan pero late na, yun ang mga long-term sequelae ng fetal asphyxia. Makikita mo yan pag lumalaki na si baby. Bukod kay baby, apektado rin daw si mommy. May risk na sumabog yung mattress niya, uterine rupture. Samantala, dahil unti-unting nagkukulay ube na si baby Kendrix, sinubukang tapikin ng mga nurse at midwife ang likod ni baby. Ginamitan rin ito ng suction sa ilong at bibig para matanggal ang mga fluid na posibleng nakabara dito. At matapos ang 1 minuto, nagkaroon ng malay si baby at nagsimula na siyang umiyak. Hirap mo mga ko. Gumaan po yung pakiramdam ko. Nawala po lahat ng sakit. Hello, baby! Welcome to the world, baby! Ayon sa mga eksperto, senyales na healthy si baby kapag umiyak ito agad pagkaluwal. Pag umiyak ka agad yung baby, ibig sabihin okay yung baby mo. Kasi kung hindi siya iyak ka agad, baka nga kulang nga siya sa oxygen, no? O hindi lang siya na-stimulate na maigi. Sa ngayon, laking pasasalamat ni Mommy Joyce na malakas at masigla na raw si baby Kendrix. May payo naman ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para maiwasan ang prolonged labor. Una na riyan, bigyang pansin ang ating timbang para sa passenger sa 3Ps of obstetrics. Bakit malaki si baby? Kasi si mommy malaki din. Ang kanyang caloric intake is more than what she needs. In a normal weight mother, dapat magigain sila ng weight ng 1.2 pounds per week. Not more than that. Nakatutulong din daw ang squats at yoga para naman lumakas ang power at passage ni mommy. May mga appropriate exercises for each trimester. At yoga, pwede yan. From first to the last trimester, pwede yon kasi may yoga naman for pregnant women. Mainam din daw ang simpleng paglalakad at breathing exercises para maiwasan ang prolonged labor. Ang exercise kasi makakatulong sa pagkondisyon ng mga muscles ng nanay sa abdomen kasi kailangan ang magandang muscles din, abdominal muscles, para pag nag-push sila, maganda yung pressure ng pag-push nila, at saka yung mga muscles doon na nagso-surround doon sa pelvic area ay mare-relax din, at ito makakatulong during labor. Tayong mga mommy, walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng ating mga anak. Sa mga expectant mothers po dyan, tandaan na dapat laging sinusunod ang payo ng mga doktor. Ang mga do's and don'ts sa pagbubuntis, huwag ipagwalang bahala. Para hindi malagay sa peligro si baby, pati na rin ang ating mga sarili. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.